Lapitan na. Sa kabila. Sa kabila daw sila napunta. May tindahan doon sa kabila kasi nandun nga bayan. Kung na kami. Wala na basta picture lang. Wala mo kanilis. Nabutan ko lang. Ako sa kabila. Nabuisit ako kung gano'n kung nag-live ako. Lakad lang. Dito, ganyan o. Papunta tayo doon. Dito tayo. Ganyan.
10,000 na. Oo. Salud! Dito tayo? Si Tutang Soto, dismayado. Pwedeng lalabas ang katotohanan na pilit nilang pinagtakpan. Takot sila sa katotohanan at dahil sa takot nila, pinasok nila ang Senado, nakipagbarilan sa mga Marines dahil mali-malita, handa nilang isuhol sa mga gagong armed men na para lang magkapera para pagtakpan ang katotohanan. Kaya tayo mga Pilipino, kung gusto natin ng pagbabago, isa na ito sa pinaka-importante sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil pag pinayagan natin na ang Senado mawala, ma-overrun, makontrol ni Pangat, anong nangyayari? Balik tayo sa ONU. Idol! Kaya sa lahat ng nakikinig, punta na kayo dito sa Senado. Ating protektahan si Senator Bato, ang Senado habang matitino pa ang nasa liderato. Maraming salamat. Maraming salamat, Kuya Jun. At ngayon po mga kasama, ay kakarating lang ng isang nating magiting na kasama. At batang-bata, walang takot, walang inuurang-urungan. Bawat meow-meow niya ay kapalit ng isang magandang halimbawa sa ating kabataan na hindi natatakot na lumaban. Walang iba kung hindi si Congressman Kiko Barsaga. Ngayon po, natawagan po natin si Congressman Kiko Barsaga para mamaya na daw. Sige. Ngayon naman, pakinggan natin. Wala man si BP dito ngayon, pero nandito naman ang kanyang ka-lookalike. Kaya ating pakinggan kung ano ang kanyang masasabi sa nangyayari ngayon. Let's welcome. Walang iba kung hindi ang ating Inday Sara. Wala tayong mga kamay dyan. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, para sa mga kababayan po natin, mas tingnan sa mga itong po sa inyo. Ayan mga kababayan, gusto ko lamang pong sabihin po, no, baka po kasi nakakalimutan ng mga kapulisan o yung mga humuhuli kay Senator Bato de la Rosa ang konstitusyon ng Pilipinas. Kung hindi niyo po alam
sasabihin ko po ulit sa inyo that we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just, a humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspiration, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. To ordain and promulgate this Constitution. Dapat ang sinusunod po natin ang konstitusyon ng Pilipinas, hindi ang konstitusyon ng ibang bansa. Tama po ba? At gusto ko lamang pong sabihin din po, baka nakakalimutan nyo, according to the Book of Law, 1987 Constitution Bill of Rights, Article 3, Section 1, that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Batas ng Pilipinas, hindi batas ng ICC. Tama po ba? At gusto ko lamang din pong sabihin po sa inyo, no, syempre ang punot dulo po nito ay gusto po nilang mapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Pero alam naman po natin na hindi tayo papayag. Tama po ba? Ang bawi po natin sa kanila ay sa 2028. Tama po ba? Ngayon, gusto ko pong sabihin po sa inyo na ang bayan ay may kanser na panglipunan na kailangang ibilad sa templo ng sambayanang Pilipino. At sa hangganang ito, kailangan nating sikapin na may kintalang